Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Nagpapatuloy po tayo sa ating simbang gabi at nasa ika-4 na araw na tayo ngayon. At nagpapatuloy din tayo sa ating pagninilay sa mga kung papaanong sa pagsilang ng tagapagligtas, pumili at tumawag ang Diyos ng mga simple at ordinaryong tao upang gumanap ng mahalagang papel para sa pagsilang ng kanyang anak. At ngayon, ang ikinukwento sa atin ay ang mga magulang ni Juan Bautista. Si Juan Bautista na unang dumating upang ihanda ang daraanan ng Panginoon, at ang kanyang mga magulang sina Zacarias at Elizabeth. Narinig natin ngayon sa ating ebanghelyo na itong si Zacarias ay isang saserdote, isang pari, at siya'y naglilingkod sa templo ng Diyos. Habang si Elizabeth ay kasakasama niya at sila ay halos naglaan ng kanilang sariling buhay sa paglilingkod sa templo. Halos nandoroon sila sa templo sa buong panahon na sila ay nagsama bilang mag-asawa. At kasama na doon ang paghiling ng mahalagang biyaya sa Diyos. Nanawa sila ay pagkalooban ng anak. Kaya ganoon na lamang ang kanilang ginawang paglilingkod sa templo, sapagkat umaasa sila isang araw mapagkakalooban sila ng anak. Pero medyo may kalabuan, di ba? Sabi ng ebanghelyo, si Elizabeth baog, at silang dalawa matanda na. Imposible. Kung kahapon narinig natin sa kwento ng buhay ni Jose na nabalitaan niya na ang kanyang katipan, ang kanyang nobya ay naglilihi, ito ay isang bagay na napaka-imposible ding mangyari. Isang dalaga naglihi, imposible noon. Ngayon, isang baog naglihi, imposible noon. Pero ano ang nangyari? Papaanong itong sa Elizabeth ay naglihi at papaano ito nalaman ni Zacarias? At sinasabi sa atin ng ebanghelyo ngayon na sa grupo ng mga saserdote, sila ay nagsapalaran, nagpalabunutan. Ang nabunot para maghandog at magsunog ng kamanyang sa dakong kabanal-banalan ay si Zacarias. At doon ginampanan niya ang kanyang responsibilidad. Para mas maganda, unawain natin at intindihin natin ang itsura ng templo. Yung sinasabing dakong kabanal-banalan ay itong lugar na ito na tinatawag nating sanctuary. Yung mga tao na sinasabi na nasa labas ay nandyan at nandun sa patio. Yung nandyan sa lugar ninyo, ang mga kalalakihan. Nandun sa labas, sa patio, ang mga babae. Bakit? Sapagkat sa kanilang kultura, ang pinaka-importante ay lalaki. Ang mga babae, hindi ganoon ka-importante, kaya doon lang sila sa labas. Ang mga lalaki ang binibigyan ng importansya, ng posisyon, ng karangalan sa kultura ng mga Hudyo, habang ang mga babae
ang pinaka-responsibilidad lamang nila ay magbigay ng anak. At kung sila ay magbibigay ng anak, dapat lalaki. Kasi nga, matindi ang pagkilala at importansang ibinibigay ng kanilang kultura sa mga lalaki. Kaya nga 'di ba kapag may ipapanganak na isang Hudyo at ito'y lalaki, ang buong bayan ay nagsasaya at nagdiriwang. Pero kapag babae, uwian na lahat. Tahimik, walang pagdiriwang. Ganoon ang kultura ng mga Hudyo. Kaya dito sa tinatawag na kabanal-banalang lugar sa templo, maghahandog ng kamanyang si Zacarias. At hindi ito nakikita ng mga tao sapagkat itong lugar na ito ay natatakpan ng kurtina. Walang nakakakita sa kung ano ang nangyayari sa loob. At sinimulan ni Zacarias ang kanyang pagsusunog ng kamanyang. Ito ay simbolo ng paghahandog ng mga panalangin ng mga tao at ito ay sinusunog sa kamanyang upang ang usok nito ay tumaas hanggang sa kalangitan sa Diyos. At ganito yung ginagawa natin, di ba? Kapag tayo ay nag-iinsenso, sa simula, iniinsensohan ang paligid ng altar. Sa pagbabasa ng Ebanghelyo, iniinsensohan ang aklat ng salita ng Diyos. At sa paghahandog ng mga alay, iinsensohan ang mga handog. At kapag itataas na ang ordinaryong tinapay at alak upang maging tunay na katawan at dugo ng ating Panginoon, ito ay iniinsensohan upang ang ating sama-samang panalangin ay tumaas at umabot sa Diyos sa kalangitan. So ganyan yung practice ng paghahandog ng kamanyang at pagsusunog ng mga handog. At doon sa pagkakataon na yon bumulaga kay Zacarias si Arkanghel Gabriel. Huwag kang matakot, Zacarias, dininig ng Diyos ang panalangin mo. Kayo ni Elizabeth ay magkakaanak ng isang lalaki at Juan ang ipapangalan mo sa kanya. Malinaw kay Zacarias na imposibleng mangyari itong sinasabi ng anghel. Si Elizabeth ay baog at pareho silang matanda na. Imposible. At dahil hindi naniwala si Zacarias, ang sabi ng anghel, "Ako si Gabriel na naglilingkod sa harapan ng Diyos. Sinugo ako upang ihatid sa iyo ang mabuting balitang sinabi ko na sa iyo. At ngayon, mabibingi ka't hindi makapagsasalita sapagkat hindi ka naniwala." Yun yung sinabi ng anghel. At nagtataka yung mga tao, ang tagal namang lumabas ni Zacarias. Ang tagal naman niya doon sa loob. At inisip ng mga tao, siguro nakakita siya ng pangitain. Vision. Kung ano ang vision yon, si Zacarias lang ang nakakaalam. At lalo pa silang nag-isip na totoong nakakita ng pangitain si Zacarias sapagkat nung siya'y lumabas, hindi na siya makapagsalita. So may senyas na lang. At wala na siyang anumang salitang nasabi pa. At hindi naman nagtagal, sabi ng Ebanghelyo, siya'y umuwi. At ganoon din, hindi nagtagal, si Elizabeth ay naglihi. Ang isang baog na imposibleng maglihi sa biyaya ng Diyos, naglihi. Kaya ano ang sabi ni Elizabeth? Ginawa ng Diyos ito sa akin upang alisin ang aking kadustaan
sa harapan ng mga tao. Nilingap ng Diyos ang dangal ng isang babae na ang pangalan ay Elizabeth sa pamamagitan ng biyaya na siya ay maglihi at magsilang ng sanggol na lalaki. Ang paglingap na ito ng Diyos kay Elizabeth ay nangangahulugan hindi na siya pagtatawanan, hindi na siya pag-uusapan, hindi na iisipin ng mga tao, itong Elizabeth na ito kaya hindi ito nagkakaanak, ito ay sinumpa. Ito ay pinarusahan. Maaaring may nagawang mabigat na kasalanan ang kanyang mga ninuno o maging siya ay may mabigat na kasalanan. Kaya pinarusahan siya at hindi siya biniyayaan ng anak. Kaya nga sinasabi ko kanina, yung mga babae sa kultura ng mga Hudyo hindi importante. Ang pinaka-responsibilidad lang ng babae, magsilang ng sanggol na lalaki para dumami ang lahi ng mga Hudyo. At kung si Elizabeth ay sinasabing baog at matanda na, malabo ng magkaanak, isipin na lamang natin kung papaadong siya ay lihim na pinagtatawanan, pinag-uusapan, pinagpipiestahan ng mga tao. Kaya ngayon sa kanyang paglilihi, lubos-lubos ang pasasalamat ni Elizabeth. Ginawa ito ng Diyos sa akin upang alisin ang aking kadustaan sa harapan ng mga tao. Salamat sa biyaya ng Diyos. Salamat sa biyaya na ang sitwasyon na ito para kay Elizabeth ay ibinalita ng anghel sa dakong kabanal-banalan kay Zacarias. Kaya mga kapatid, intindihin nating mabuti ang napakagandang kwentong ito sapagkat marami itong itinuturo sa atin. Ang dakong kabanal-banalan na tinatawag natin ngayong sanctuary, ang pinakadakong kabanal-banalan sa ating dambana. Bakit? Sapagkat nakalagak dito sa ating tabernakulo ang katawan ng ating Panginoon. Kaya 24 hours merong liwanag, merong ilaw na nakasindi dito upang tayo ay paalalahanan. Nandirito sa lugar na ito ang tunay at totoong katawan ng ating Panginoon. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit may mga pagkakataon kapag kayo ay pupunta rito na hindi naman dapat maging practice. Kasi nga, sacred place, sanctuary, nandito yung ating tabernacle, nandito yung ating mga sacred object, nandito yung ating mga sacred cloth, sacred vessel ginagamit sa misa, sacred book ginagamit sa pagpapahayag ng salita. Talagang dakong kabanal-banalan, hindi nakapagtataka kapag yung mga lektor na aakyat dito ninenervyos. Ninenervyos hindi dahil walang practice. Ninenervyos kasi ang ipapahayag salita ng Diyos. Kahapon sa misa, ipinagkaloob ang biyaya ng inyong lingkod ay para bang maiyak hanggang doon sa prayer of consecration. At may mga ilang nagsimba kahapon, nag-message, Father, kung may problema ka, nandito lang kami. Problema? Parang wala naman. Pero hindi naman totally wala, di ba? Kasi kapag wala na tayong problema, patay na tayo. Parang yung babaeng nahulog sa bangin, sa Benguet.
sa McKinnon Road, patay. Pero wala akong maisip na problema. Kaya hindi ako nag-reply. Kasi para bang inisip nila, ay si Father kaawa-awa naman naiiyak sa misa. Hindi po. Spontaneous yung ganoong mga sitwasyon at pangyayari. At itinuturing ko ito na biyaya mula sa Diyos. Kung si Zacarias natakot at halos hindi niya mapaniwalaan ang sinasabi ng anghel, ang malinaw na manifestation of God's presence. Sa ating misa, ang isang pwede nating sabihing manifestation of God's presence ay yung pakiramdam na hindi mo maipaliwanag. Bakit ganito yung pakiramdam? Bakit ako naiiyak? Bakit ako ninenervyos? Bakit hindi ko alam kung ano ang gagawin ko? Biyaya ng Diyos. Kaya nga napaka-importante, di ba, na ang nagsisimba, properly disposed, nakiki-cooperate, nagpa-participate para yung misteryo na nangyayari sa dakong kabanal-banalan ay tunay na maranasan at maramdaman nating lahat. Ipagkaloob nawa ng Diyos sa atin ang biyayang kinakailangan upang tunay na tayo ay magkaroon ng malinaw na karanasan ng kanyang buhay na presensya sa bawat misa. Amen.